In this region, China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace in the ASEAN region. Totoo yan mga utol, no? I second the motion. Sila naman, dati ko na yung sinasabi at paulit-ulit ko sinasabi sa pagtuto ko dito sa issue na to. Sila naman talaga, ang China, ang dahilan kung bakit may tensyon dyan dito sa ating rehiyon. Sila yung nangaagaw ng teritoryo, sila yung mga lintik na nambubuli, tapos pinalalabas nilang kung sino yung binubuli nila, sa partikular na lang yung Pilipinas, papalabasin pa nilang mali. And pangalawa, sinisiraan nila yung United States of America dahil nakikialam daw. Pero sa totoo lamang, ayaw nilang ituro ang kanilang sarili na sila, etong China, ang unang-unang gumagawa ng kalokohan at mga may kagagawan kung bakit may iringan dito sa Indo-Pacific o dito na lang sa may South China Sea. Sila, etong China, ang mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ang tindi rin talaga ng inihiling nitong China. Ang gusto nitong China, mga utol, ay lisanin natin yung Skoda Shoal. Alisin natin yung BRP Teresa Magbanwa na naka-anchored doon sa Skoda Shoal o sa Sabina Shoal. Mga utol, dahil ayon sa China, kanila yon, parte daw ng Nansha Islands o ng Spratly. Nansha Island ang tawag nila. So talagang kiniklaim talaga nila o pinipilit nila yung claim nila na kanila yung mga lugar na yon, yung mga teritoryo na yon na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa madalit sabi, kung international law ang pag-uusapan, tayo ang may legal na karapatan. At alam na nating lahat yon. Ngunit ang ginigiit ng China, kanila nga yun. Okay, at alisin na natin. Ayan, China Mauning. Malaking gera ito kapag hindi sinuko ng Pilipinas ang Sabina. PCG uuwi na, suko na. Ito yung mula kay Mel's Castle. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video mamaya. Titingnan natin yung tugon ni National Secretary of Defense natin na si Gibo Chodoro. Game na. Pinagbanta na tayo ng Chinang papalubugin at gegerahin ng ating barko pag hindi inalis. Tapos itong DFA sasabihin na sasaktan daw ang kanilang damdamin. Aba parang magjowa lang Sa panibago na naman kasing warning nitong si Mao Ning, muling binalaan ng Philippine Coast Guard. I-withdraw as soon as possible o pagsisisihan to ng Pilipinas. Kung ayaw raw ng Philippine Coast Guard ng malaking gulo, bukas naman daw ang Chinese Foreign Ministry sa dialogo. Basta papalayasin ang sarili nating barko sa ating sariling karagatan. Grabe yung nila, no? Yung request nila, no? Para lamang maging maayos kailangan natin, tayo na naman yung mag-a-adjust. And remember mga utol, ayon sa PCG, pinalibutan na naman ng mga Chinese Maritime Militia itong West Philippine Sea o itong lugar na to. Okay, so dumami na naman sila dyan. 要求菲方立即撤走非法滞留的船只，立即停止侵权挑衅。中方将继续依法采取坚决有力的措施，维护自身的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性和有效性。同时，我们也愿意同菲方通过外交渠道保持对话沟通，妥善处理有关问题，管控好海上局势。 Pero yung sinasabi kasi nila, parang sa totoo lamang, no? Ayoko nang maniwala ako. Dapat hindi na naniniwala yung gobyerno natin sa dialogo dito sa China pagdating sa usapin yung dispute dyan sa mga lugar na yan. Okay, yung sa kanilang mga inaangkin. Kasi wala namang nangyayari. At wala namang silang tinutupad. Kasi nga, sa isip nila, kanila yon. So tayo pinaglalaban natin yung ating teritoryo na kanilang inaangkin. So walang mangyayari, mga utol. Kasi ang request o aim nila bitawan na natin para tuluyan nila maangkin. O, di ba? Napakahirap din naman nung sinasabi nitong mga walang yana to. And kadalasan binabaliktad pa. And take note doon sa tinatawag nilang in accordance with the law.
sariling batas lang yata nila kasi ang international law ay kanilang nilalabag naman, di ba? So yung law na sinasabi nila in accordance with the law, batas yata lamang nila. Kaya tama sila sa kanilang palagay. Pero sa international law na itinakda ng UNCLOS at ng United Nations, mali ang lahat ng kanilang ginagawa nitong China dyan sa West Philippine Sea, mga utol. Okay? Tuloy muna natin. Wala raw kasalanan ang China noong huling pagbangga. ayan PCG pa. raw ang walang habas na pinagbabangga ang China Coast Guard. Gumanti lang raw sila. Kita naman sa video Loko kung talaga sino no? talaga ang tunay na nagsasabi ng totoo. Pag lumubog raw ang barko ng Pilipinas, lahat ng sisi daw ibabaling sa atin. Wala raw kasalanan doon ang mga 当前 inchik. 局势升温的根源在于菲律宾派海警船在仙滨礁的西湖长时间滞留，并企图永久侵占。最专业、危险的方式故意冲撞，中方现场维权 Ayan, 的 oh. And dangerously by deliberately ramming China Coast Guard vessel which was there to safeguard China's sovereignty and lawful rights. Oh, kabaliktaran na mga utol. Meron daw silang soberanya at lawful rights sa lugar na yon, dyan sa Sabina Shoal. At tama lamang ang kanilang ginagawa. At tayo daw ang bumangga dyan sa China Coast Guard vessel. Pero kitang-kita naman sa mga footages na nagsilabasan na binangga ng China Coast Guard itong BRP Teresa Magbanwa. Illegally anchored nga daw tayo eh. Illegal nga ba tayo? Mga utol, lilinawin ko lang to ha. Tayo po ang may sovereign rights dun sa lugar na kanilang inaangkin. Wala po silang karapatan sa lugar na yan, dyan sa Sabina Shoal, mga utol. Yan po yung kanilang inaangkin. Okay, kaya sa isip nila, mali tayo kasi feeling nila kanila yun. Okay mga utol, tuloy muna natin. Mamaya papakita ko sa inyo ang pahayag ni Secretary Gibo Teodoro tungkol dito. 海警船造成双方船只发生碰撞，中方依法采取必要的应对措施，正当合法，无可非议。Let me finish. Gegerahin na nga tayo ng China tapos itong DFA nagpahatid pa ng di daw sila natutuwa. Nasaktan daw ang damdamin ng Department of Foreign Affairs. Patawa nababahala raw sa Secretary Manalo na baka tumaas pa ang tensyon. Hindi pa ba halata ng DFA na sobrang mainit na talaga? Bobombahin na nga tayo ng China, di pa ata alam nitong Foreign Affairs. Well, we have made the necessary approaches to China in terms of contacting them through various means to express our complaint and displeasure at this what happened. And not only that, our concern about raising tensions over what was basically just innocent movement by Philippine vessel. Naghain na nga ang DFA ng paulit-ulit na diplomatic Diplomatic protest, pero pinag-aaralan na din ang pagpa-file pa ng arbitration case. Pero Yun. diba, nauna nang ibinasura ng Chinese Foreign Ministry yung naipanalo ng Pilipinas na kaso noong 2016. Kung ibinasura lang to noon, paniguradong duraduraan lang to ng China ngayon. Kaya nga mga utol, wala namang hindi na ginalang. Hindi na ginagalang ng China international law, hindi na ginagalang arbitral ruling. So ano pang approach? So pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Gibo Teodoro tungkol sa China, no? Sabi niya, China biggest disruptor of peace sa ASEAN. Malawa ang diskusyon sa PSUH-MDT isinulong Department of National Defense. Yet, what is China trying to do? It's trying to break us apart. And that, fortunately, will not happen because I believe firmly that our leaders realize that in this region, China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace in the ASEAN region. Totoo yan mga utol, no? I second the motion. Sila naman, dati ko na yung sinasabi at paulit-ulit ko sinasabi sa pagtuto ko dito sa issue na to. Sila naman talaga, ang China, ang dahilan kung bakit may tensyon dyan dito sa ating rehiyon. Sila.
sila yung nangaagaw ng teritoryo, sila yung mga lintik na nambubuli, tapos pinalalabas nilang kung sino yung binubuli nila, sa partikular na lang yung Pilipinas, papalabasin pa nilang mali. And pangalawa, sinisiraan nila yung United States of America dahil nakikialam daw. Pero sa totoo lamang, ayaw nilang ituro ang kanilang sarili na sila, etong China, ang unang-unang gumagawa ng kalokohan at mga may kagagawan kung bakit may iringan dito sa Indo-Pacific o dito na lang sa may South China Sea. Sila, etong China, ang tama si Gibo Teodoro, biggest disruptor of peace. 'Di ba mga utol? Wala naman talagang iba eh. Kung titigil sila, titigil yan, tensyon na yan. Yun lang yun. Kung kayo magpapaniwala doon sa ibang Pinoy na kumakampi pa dyan. Yung, 'di ba may wag na nga, parang ano eh, no? Ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Totoo China naman. sa mga ginagawa nitong hakbang sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pinakabagong serye ng konfrontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular sa pinag-aagawang Sabina o Escoda Shoal at Bajo de Masinloc. Sa Naman, dami naman nilang mabalik na tayo. Ang dami nilang inaagaw, di ba? Bago di Masinloc, yung mga, kawawa na nga yung mga mangingisda natin dun eh. Hindi na makapangisda. Tapos pag nakakahuli, kukuhain pa yung mga huli. Gago talaga tong mga Chekwa na to eh. Okay, hindi lahat ng Chinese people ha. Yung Chinese government na nag-uutos dyan, pati yung mga personnel dyan sa na nangaagaw ng ating teritoryo ha. Yun po yung tinutukoy kong mga Chekwa. Well, we're contemplating at the moment At saka pala yung mga sa Pogo. Yun. possible approaches to this issue. And I think siguro in the coming days or weeks, you'll probably have a better picture where we're headed on this. But certainly it doesn't help the situation. Dismayado na ang mga Pilipino dito. Totoo. Ano kaya ang plano ng PCG at DFA at ibawasak ang lahat ng barko ng Philippine Coast Guard? Ano sa palagay niyo? Komento sa baba ang salo. Palagay nyo ba mga utol, etong tensyon na to ay mag-e-escalate sa gera o mauuwi sa gera? Ano sa palagay nyo? Alam ko, bad trip kayo lahat, pero gusto ko lang sabihin, no, dapat hindi natin option yung gera kasi kawawa rin tayo. Maraming mga inosente, hindi lamang Pinoy ang madadamay. No? Baka mag-cause pa ito ng World War. So, eto naman, sila naman eh. Etong China naman talaga lang ang dahilan eh. Wala nang iba eh. Palagay nyo ba may iba pang dahilan? Ay nako. Paki-comment na lang ang inyong opinion mga utol. Maraming salamat sa iyo, Melvs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles and we have the Real Southpaw Production. Huwag nyo kakalimutan mag-komento at saka paki-follow kami sa Facebook, Alamin Natin PH. At paki-like ng video, paki-share na rin mga utol. Maraming salamat sa walang sawa nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.